King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1190. Pagpatay kay Shifang. Dahil nakita ni Shifang si Zhao Feng sa Wild Ancient Secret Dimension, hindi siya pinayagang umalis ni Zhao Feng ng buhay. Kapag sinabi ni Shifang sa Sky Feather Island Lord ang tungkol dito, tiyak na mahuhulaan ng Island Lord na si Zhao Feng ay maaaring pumasok sa lihim na dimensyon kung kailan niya gusto. Kung ihahayag ng Sky Feather Island Lord ang impormasyong ito sa iba, ang kabuuan ng Ancient Desolate Realm of Gods ay susunod kay Zhao Feng. Kaya, hindi maaaring payag ang umalis si Shifang sa lihim na dimensyon ng buhay. Naramdaman pa niya na kailangan niyang patayin si Shifang ngayon para wakasan ang anumang posibilidad na lumabas ang sikretong ito. Shifang, para saan ka nakatayo? Bilisan mo at ituloy mo. Malamig na tawag ng Golden Armored na namumuno sa Golden Jade Race. Oo, ang boses ng lalaking nakasuot ng gininto ang lalaki ay nagpang-inig kay Shifang, at sumagot siya ng dahil sa instinct. Mula dito, makikita kung gaano iginagalang at kinatatakutan ni Shifang ang lalaking ito. At tulad ni Shifang, marami pang tao sa grupo ang walang iba kundi ang paggalang sa lalaking nakabaluti na ginto. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay ang ipinagmamalaki ng Golden Jade Race, ang pag-asa para sa hinaharap nito, si Quasi-God Dilin. Swish! Sa sandaling ito, isang mahinang daloy ng gininto ang liwanag ang dumaloy mula sa abot tanaw, dumiretso kay Shifang. Ano? Ang lakas ng loob mo. Sumeryoso ang mukha ni Shifang sa gulat. Hindi inaasahang pinili ni Zhao Feng na atakihin siya kaagad, at naramdaman pa niya ang isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay. Iniisip pa rin niya kung paano lumitaw si Zhao Feng dito. Gumamit ba siya ng teleportation array at sumali sa ilang 4.5 star na paksayon? Ngunit sa sandaling ito, darating si Zhao Feng upang patayin siyang mag-isa. Ito ay isang taong hindi alam ang takot. Kahit na hindi kalaban ni Shifang si Zhao Feng ng personal, bahagi siya ng grupo ng Golden Jade Race. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay walang alinlangan na hinahamon ang Golden Jade Race. Mabuting Ginoo, sino po kayo? Bakit mo sinasalakay ang aking Golden Jade Race? Agad na tumawag si Quasi-God Dilin. Nagpakita ng bahid ng kaligayahan si Shifang nang makita niyang tumatawag si Quasi-God Dilin. Bagamat hindi siya nagustuhan ni Dilin, itinuring niya man lang si Shifang bilang bahagi ng Golden Jade Race. Ang Quasi-God Dilin ay ipinagmamalaki at mapagmataas, at para sa kanyang sariling pagmamataas at pagmamalaki ng Golden Jade Race, hindi siya kikilos bilang isang tagamasid lamang. Mayroon akong ilang sama ng loob sa taong ito. Hinihingi ko ang buhay niya. Malamig na sagot ni Zhao Feng. Kaboom! Ang gininto ang liwanag ay biglang nagsimulang maglabas ng nagniningas na init, na parang nag-transform sa isang naglalagablab na bulalakaw. Thwish! Sa pag-activate ng Ancient Blood Devil Sun Bloodline, ang bilis ni Zhao Feng ay tumaas kaagad. Anong kapangyarihan? Nakakakilabot ang bloodline. Ang pagsabog ng kapangyarihan ni Zhao Feng ay labis na natakot kay Shifang kaya ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng multo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Malinaw niyang naalala na, sa kanilang huling labanan, ang bloodline ni Zhao Feng ay hindi masyadong malakas. Whoosh! Masyadong mabilis ang bilis ni Zhao Feng. Makakaasa lang si Shifang sa wind intent kung saan siya sanay na gumalaw ng kaunting distansya. Boom! Si Zhao Feng ay mabilis na nasa gilid ni Shifang. Gamit ang Sacred Lightning Body at ang Ancient Blood Devil Sun Bloodline, marahas siyang sumuntok. Bang! Ang nakakapasong init na enerhiya ay direktang nakaapekto sa katawan ni Shifang. Arg! Sa isang malungkot na hiyaw, ang katawan ni Shifang ay durog-durog. Direkta at nakamamatay si Zhao Feng, piniling agad na burahin ang laman na katawan ni Shifang. Hindi ito inaasahan ni Shifang, ni ang mga tao ng Golden Jade Race sa paligid niya. Kaboom! Ang nakakatakot na iskarlata na apoy ang nagsunog sa paligid ng Shifang, ang mga paltos na apoy ay agad na nilalamon ang mga labi ng katawan ni Shifang. Thwish! Isang madilim na asol na kaluluwa ang tumakas mula sa iskarlata na apoy. Bagamat mabisyo ang pag-atake ni Zhao Feng, at bagaman ang nag-aapoy na enerhiya ng bloodline ng Ancient Blood Devil Sun ay nagdulot ng kaunting pinsala sa kaluluwa ni Shifang, hindi ito sapat para tuluyan siyang patayin.
Paano ito nangyari? Natigilan si Shifang. Hindi niya akalain na hindi niya kayang hadlangan ang isang pag-atake mula kay Zhao Fang. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang mga simbolo ng Tribulation Lightning sa mga mata ni Zhao Fang ay kumislap, na nagiging isang nanginginig na baga ng Tribulation Lightning. Crack! Isang nakakasilaw na kidlat ang sumabog sa kaluluwa ni Shifang. Hindi. Ang kaluluwa ni Shifang ay sumigaw ng nakakagigil sa puso. Ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang kaluluwa. Saan man ito dumaan, ang kanyang kaluluwa ay lubos na maglalaho. Sa huli, ang kaluluwa ni Shifang at ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay naglaho sa hangin. Patay na si Shifang. Kahit si Shifang ay hindi inaasahan na ang kanyang kamatayan ay magiging napakabilis, napakasimple. Ang Ancient Blood Devil Sun Bloodline at Level 1 Fire Intent. Hindi masama. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Maaaring umasa si Zhao Fang sa Sacred Lightning Body na mag-isa para durugan si Shifang. Gayunpaman, ang sumasabog at nagliliyab na enerhiya ng Ancient Blood Devil Sun Bloodline ay idinagdag doon na nangangahulugan na si Shifang ay ganap na walang pagkakataon laban kay Zhao Fang. Thump thump. Lahat ng miyembro ng grupo ng Golden Jade Race ay nakakaramdam ng galit na tibok ng kanilang puso. Maging si Quasi-God Dilin, ang pinakamalakas na henyo ng Golden Jade Race, ay natigilan sa nangyari. Bagamat madali rin niyang napatay si Shifang, hindi niya ito magagawa ng kasing dali ni Zhao Fang, na pinawi ang katawan sa isang galaw at pinapatay ang kaluluwa sa isa pa. Kaboom! Ang lalaking may gininto ang buhok ay nakatayo doon na parang isang demonyong Diyos, isang walang pidgel na malupit, ang kanyang katawan ng iskarlata na malasalaming apoy na nagliliyab sa galit at nakakapasong intensidad. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng miyembro ng Golden Jade Race na ang kanilang mga bloodline ay nasusunog sa harap ng lalaking ito. Ibig sabihin, mas malakas ang bloodline ng lalaking ito kaysa sa kanila. Sino ka? Bakit mo pinatay ang isang miyembro ng aking Golden Jade Race? Pagkaraan ng ilang oras, itinoon ni Quasi-God Dilin ang kanyang mga mata at binibigkas ang kanyang tanong. Maaaring mas malakas ang lalaking nauna sa kanya, ngunit nag-iisa ang lalaking ito, habang kasama niya ang 9 na miyembro ng Golden Jade Race, 2 sa kanila ang rank 3 True Gods. Ang pagpatay ni Zhao Fang sa isang miyembro ng Golden Jade Race sa mismong harapan nila ay isang sampal sa mukha niya at ng Golden Jade Race. Si Dilin ay natural na hindi mananatiling tahimik. Wala itong kinalaman sa iyong Golden Jade Race. Nagkaroon ako ng sama ng loob sa kanya, kaya kinuha ko ang kanyang buhay. Walang pakialam na tumingin si Zhao Fang kay Quasi-God Dilin. Dilin, kalimutan mo na lang. Ang taong ito ay may kamanghamanghang talento. Marahil siya ang disipulo ng ilang malalaking kapangyarihan. At saka, hindi naman talaga miyembro ng Golden Jade Race si Shifang. Isa sa rank 3 True Gods sa likod ni Dilin ay nagpadala sa kanya ng mensahe na nagpapayo sa kanya na pabayaan ang bagay na ito. Ang lalaking may gininto ang buhok sa kanilang harapan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot sa harap ng kanilang grupo. Ito ay patunay na siya ay maaaring may kahanga-hangang background o mayroon pa ring mas maraming card sa kanyang manggas. Sinabi sa kanya ng 10,000 taon ng karanasan ng True God na pinakamabuting pabayaan na lang ang bagay na iyon. Kung papatayin lang ni Sir ang isa sa mga tao ng aking Golden Jade Race ng ganito, hindi ba ito nagpapakita ng masyadong maliit na paggalang sa iba? Malamig na umungol si Quasi-God Dilin at hindi pinansin ang payo ng matanda. Paano magiging henyo ang sino mang may sama ng loob kay Shifang mula sa isang malaking kapangyarihan? At kung si Zhao Fang ay henyo ng ilang makapangyarihang paksayon, dapat ay marami siyang eksperto na nagpoprotekta sa kanya. Paano kaya niyang tinatahak ang Wild Ancient Secret Dimension ng mag-isa? Bukod pa riyan, ang cultivation ni Zhao Fang ay napakababa. Ano ang plano mong gawin pagkatapos? Malamig na sagot ni Zhao Fang. Pinatay ni Zhao Fang si Shifang ng napakabilis ng kidlat. Kung pinahintulutan si Shifang na ibunyag ang mga sikreto ni Zhao Fang, magkakaroon siya ng mas malaking problema sa kanyang mga kamay. Bagamat may 9 na tao ang grupong ito, sapat na mabilis si Zhao Fang na walang sino man sa kanila ang makakahuli sa kanya maliban kung ginamit nila ang kanilang mga trump card. Hanggat ibaba mo ang iyong ulo at aminin ang iyong pagkakamali,
ituturing ko ang bagay na ito na parang hindi nangyari. Mabilis na sumagot si Quasi-God Dilin. Si Dilin ay palaging ipinagmamalaki ng kanyang lahi, sinasamba at iginagalang ng lahat. Ngunit hindi pinansin ni Zhao Fang ang kanyang buong grupo at mabilis na pinatay si Shi Fang, na ikinatulala nilang lahat. Ang kaganapang ito ay nag-iwan kay Quasi-God Dilin na lubhang hindi masaya. Ngunit hanggat ibinaba ni Zhao Fang ang kanyang ulo sa kanya, tiyak na aaminin ni Zhao Fang na siya ay mas mababa kay Dilin. Mawala. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Zhao Fang, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng malamig na liwanag. Hindi man lang nagustuhan ni Quasi-God Dilin si Shi Fang, at hindi rin siya nagmamalasakit sa pagkamatay ni Shi Fang. Gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong ito para itaas ang sarili niyang reputasyon. Swish! Kinokolekta ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang bloodline upang bumuo ng dalawang nakabulag na maliwanag na pakpak ng gininto ang liwanag sa kanyang likod at naghanda na umalis. Pigilan mo siya. Kaagad na sumigaw si Quasi-God Dilin at sumugod sa dalawang rank 3 True Gods sa kanyang grupo. Jade Light Binding. Ginamit agad ng tatlo ang kapangyarihan ng kanilang mga intent. Swoosh swoosh. Tatlong gininto ang Jade na sinturon ng liwanag, na kumikinang sa gininto ang Jade na ningning, ang bumaril patungo kay Zhao Fang para pigilan siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Zhao Fang sa sobrang sama ng loob. Swish. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang lalaking nakasuot ng itim at ilang mabangis na sinaunang hayop ang lumitaw sa gilid ni Zhao Fang. Ang mga sinaunang hayop na tatawagan ni Zhao Fang ng mag-isa ay may kakayahan sa pakikipaglaban ng isang rank 2 True God. Bang! Ang mga hayop ay nagtulungan kasama si Zhao Wang upang magpakawala ng isang malakas na pag-atake na agad na sumisira sa mga diskarte na ginamit ng tatlong miyembro ng Golden Jade Race. Boom! Ang natitirang lakas ng pag-atake na ito ay bumaril ng diretso patungo sa Quasi-God Dilin. Dilin, mag-ingat ka. Agad na kumilos ang dalawang rank 3 na matanda upang harangan ang pag-atake para kay Dilin. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Parang tinek ng yelo ang tingin ni Zhao Fang sa isipan ni Quasi-God Dilin. Swish! Gamit ang isang alon ng kanyang damit, nawala si Zhao Wang at ang lahat ng iba pang mga hayop. Swish! At si Zhao Fang ay nag-transform sa isang gintong liwanag na naglaho sa malayo. Dilin, sinabi ko na sa iyo noon, huwag mong i-provoke ang lalaking iyon. Agad na sabi ng isa sa mga matatanda. Hindi ko akalain na magiging isa siyang beast tamer sa napakaraming sinaunang hayop. Bukod dito, hindi rin simple ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Talagang naintindihan niya ang death intent hanggang level 1. Napabuntong hininga na sabi ng isa pang matanda. Napakahirap na makahanap ng isang bata at makapangyarihang beast tamer sa buong gulong zone. Talagang basura kayong lahat. Sumagot si Quasi-God Dilin sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Kung siya ay naglalakbay kasama ang rank 4 True Gods ng lahi, o marahil kahit ang rank 5 True God na si Tianhua, tiyak na nahuli niya si Zhao Fang. Ngunit kahit galit na galit siya, nang maalala ni Quasi-God Dilin ang nanlalamig na mga mata ni Zhao Fang, nakaramdam siya ng bahid ng takot. Pakiramdam niya ay maaaring kitilin ng lalaking iyon ang kanyang buhay anumang oras na gusto niya. Tara na, dapat muna tayong muling sumali sa pangunahing grupo ng Golden Jade Race. Huwag nating palampasin ang kamangha-manghang kayamanan na iyon. Pagdating ng panahon, kung ang True God Tianhua ay handang tumulong sa iyo, magiging madali para sa iyo na makaganti. Payo ng matanda. Hindi niya pinigilan si Quasi-God Dilin na mag-isip tungkol sa paghihiganti, ngunit kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang patayin ang kanyang kalaban ng may 100% na katiyakan at siguraduhing hindi na siya muling mahihirapan. Matapos patayin si Shi Fang at itapon ang Golden Jade Race, nagpatuloy si Zhao Fang sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Zhao Fang ng ilang grupo. Napakaraming tao sa mga grupong ito, at lahat sila ay mayroong rank 3 True Gods sa kanila, na ang ilan sa kanila ay mayroong rank 4 True Gods. Bukod dito, lahat sila ay tila kapareho ng destinasyon ni Zhao Fang. Swish! Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapabilis. Makalipas ang ilang dosenang araw, dumating si Zhao Fang sa isang rehiyon ng matatayog na bundok. Napansin ni Zhao Fang na ang lahat ng kalapit na bundok ay tinitirhan ng iba't ibang grupo.
Bilang karagdagan, ang espasyo dito ay napaka-stable, na nagpapahirap sa paglipad. Bukod pa riyan, ang malayong abot tanaw ay malabo at malabo, kaya imposibleng makakita ng anumang bagay ng malinaw. Swish! Si Zhao Feng ay diretsyong lumipad patungo sa isang mababang bundok. Master, dumating ka na. Magalang nasabi sa kanya ng isang matandang nakasuot ng asol na damit. Naroon din si Zhao Wan at ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa pagdating, inaktibo ni Zhao Feng ang see-through na kakayahan ng kanyang God's Spiritual Eye at tumingin sa malayo. Ang kanyang tingin ay tumagos sa magulong daloy ng kalawakan, sa kalaunan ay nakita ang isang transparent na palasyo na matayog sa kawalan. Kalahati lang ng palasyong ito ang nakikita, habang ang kalahati ay nanatiling nakatago sa kawalan. King of Gods, Kabanata 1191. Ang mga kababalaghan ng mga Sacred Land. Lahat dito ay dahil sa mga tao mula sa Spacetime Sacred Land. Tumingin si Zhao Wan sa parehong direksyon ni Zhao Feng at nagkomento. Tanging ang mga eksperto ng Spacetime Sacred Land, na bihasa sa space intent, ang maaaring makatuklas ng treasure ground na ito na nakatago sa kawalan. Gayunpaman, malinaw na, kahit na sa kanilang mga kasanayan, hindi nila mailabas ang kabuuan ng transparent na palasyo. Sa kabutihang palad, ang palasyong ito ay unti-unting umuusbong mula sa kawalan. Ang transparent na palasyong ito ay may circumference na 10,000 li, ngunit ito ay ganap na walang laman. Ito ay dahil napapalibutan ito ng nakakatakot na spatial turbulence. Tinansya ni Zhao Feng na kahit na ang mga ancient god experts ay hindi maglalakas loob na lumapit, kung hindi, sila ay mapunit ng spatial turbulence. Walang masyadong tao dito sa simula, ngunit nang matuklasan ng mga eksperto ng Spacetime Sacred Land ang gusaling ito, tinipon nila ang lahat ng mga tao na maaari nilang bantayan ang lugar at pinigilan pa ang sinumang tagalabas na lumapit. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay nakakuha lamang ng higit na pansin sa lugar na ito. Si Zhao Wan ay nasa lugar na ito sa buong panahon, kaya medyo naunawaan niya ang sitwasyon. Dagdag pa niya, mamaya, dumating din ang mga tao mula sa Heaven Devouring Sacred Land. Balita ko nagkaroon pa nga ng ilang sagupaan ang dalawang grupo. Pagkatapos, paraming grupo ng mga eksperto ang naakit. Kahit na may matinding awtoridad ng dalawang Sacred Lands, hindi nila kayang pigilan ang lahat ng paksayon, na nagreresulta sa sitwasyong nakikita mo ngayon. Habang nakikinig si Zhao Feng sa ulat ni Zhao Wan, ang mahinang alon ng gininto ang liwanag ay lumitaw sa kanyang mga mata habang patuloy siyang nakatutok sa transparent na palasyo. Bagamat transparent ang palasyo, ang bawat pader nito ay spatial barrier. Ang espasyo sa loob ng palasyo ay pambihirang hindi matatag, na may maraming mga lugar na nagpapakita ng maliliit na spatial na bitek. Lahat ng ito ay kayamanan. Matapos itong pagmasdan ng mahabang panahon, sa wakas ay napabulalas ng nagtataka si Zhao Feng. Ang bulwagan ng palasyo ay nilagyan ng mga dekorasyon na pamantayan para sa mga regular na bulwagan, ngunit ang bawat isa sa mga dekorasyon at palamuti ay tila gawa sa napakamahal na materyales. Ito lamang ang conclusion na nakuha ni Zhao Feng sa pamamagitan ng kanyang pangitain. Total, hindi niya maramdaman ang aura ng mga bagay mula rito. Sa gitnang bulwagan ng palasyong ito ay isang nakakubli na bagay, na natatakpan ng mga layer ng espasyo. Kahit si Zhao Feng ay hindi malinaw na nakalabas. Hahaha, ito ay tunay na lupain ng kayamanan na maaaring humanga sa mundo, ngunit napakahirap para kay Master na makakuha ng marami mula rito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mahinang tumawa, ngunit napuno din ito ng pananabik para sa mga kayamanan sa transparent na palasyo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makita kung ano ang nasa loob ng palasyo, ngunit batay sa karanasan nito, sigurado na ito ay isang lugar na punong-puno ng mga kahangahangang kayamanan. Ang isang sapat na malaking pagtuklas sa loob ay maaaring makapagpabalik-balik sa buong buhay ng isang tao. Ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay masyadong mahina sa sandaling ito, kaya wala itong masyadong mataas na pag-asa. Hindi garantisado yan. Ang mga kayamanan ay nakukuha sa pamamagitan ng intersection ng pagkakataon at tadhana. Ang mga pagkakataon ay kailangang kunin ng mag-isa, habang ang tadhana ay napagpasyahan na. Walang pakialam na sabi ni Zhao Feng.
Gayunpaman, may merito ang mga alalahanin ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang lahat ng paksayon na natipon dito ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang dalawang God Realm Sacred Lands at ilang malalaking 5-star powers. Kahit sino sa kanila ay madaling malipol ang grupo ni Zhao Fang. Bahagyang natigilan ang Black Destruction Serpent Dragon. Dahil sa kumpiyansa at espiritu ni Zhao Fang, ikinahihiya niya ang pagiging mababa nito. Kung pinayagan mo akong pumunta dito ng mas maaga at tinulungan akong mabawi ang aking lakas, maaaring nakakuha tayo ng ilang bagay mula sa lugar na ito. Ungol ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi naman sa wala kang nakuha sa paglalakbay na ito, di ba? Sumagot si Zhao Fang, hindi tinatanggap o tinatanggihan ang mga reklamong ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may sapat na kakayahan upang mangagaw ng maraming mahalagang mapagkukunan para sa sarili nito, ngunit mayroon pa rin itong lakas ng loob na magreklamo sa kanya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring ituring na isang mahusay na mapagkukunan ng tulong kapag kinuha ang lupain ng mga pagkakataon, ngunit hindi ito ang pangunahing puwersa. Swish! Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kanang kamay, dahilan upang lumitaw si Zhao Wang sa kanyang tabi. Sina Zhao Fang at Zhao Wang pagkatapos ay parehong pumasok sa Misty Spatial World. Tutulungan kitang kontrolin ang divine weapon na ito. Kinuha ni Zhao Fang ang tungkod ng kamatayan mula sa dimensyon ng kanyang God Eye. Kung magagamit ni Zhao Wang ang Death Staff na ito, hindi lang niya madadagdagan ang kanyang kapangyarihan sa labanan sa pangkalahatan, ngunit sa mga mahahalagang sandali, ang staff ay maaaring magsilbi bilang isang malakas na trump card na maaaring magpabagal. Pinuhin mo. Ibinigay ni Zhao Fang ang staff kay Zhao Wang. Buzz. Isinaaktibo ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, inilock ito sa Death Staff. Kung gagawa ito ng anumang kakaibang paggalaw, si Zhao Fang ay agad na gagawa ng naaangkop na mga hakbang. Buzz. Boom. Ipinakalat ni Zhao Wang ang Divine Power of Death, ibinuhos ito sa tungkod ng kamatayan upang pinuhin. Buzz. Buzz. Natural na naiintindihan ng Death Staff kung ano ang gustong gawin ni Zhao Wang. Agad itong nanginig habang sinusubukang pigilan ang lakas at kalooban ni Zhao Wang. Tribulation Lightning Eye Flame. Agad itong inatake ni Zhao Fang. Makalipas ang 3 araw, nagawa ni Zhao Wang na i-connecta ang kanyang sarili sa mga tauhan ng kamatayan at tatak ang kanyang kaluluwa dito. Ang Staff of Death Curse. Hinawakan ni Zhao Wang ang Staff of Death, at ang kanyang buong katawan ay nilamon ng isang masasamang itim na fog na paminsan-minsan ay sumisigaw sa mga panaghoy ng mga multo. Naramdaman ni Zhao Fang na ang aura ng katawan ni Zhao Wang ay tumaas. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng itim na hamog, at ang kanyang mukha ay malademonyo at makasalanan, tulad ng isang iginagalang na warlock o Diyos ng kamatayan. Ang mismong paningin sa kanya ay magdudulot ng takot. The Staff of Death Curse, iyon ang pangalan. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Mula sa pangalan, makikita na ang staff na ito ay hindi lamang naglalaman ng death intent, kundi ang mas malalim at misteryosong curse intent. Ibibigay ko sa iyo itong God Sealing Stone. Kapag hindi ginagamit ang divine weapon na ito, gamitin ang God Sealing Stone para sugpuin ito. Kinuha ni Zhao Fang ang pinakamalaking tipak ng God Sealing Stone at ibinigay ito kay Zhao Wang. Bagamat napino na ni Zhao Wang ang Staff of Death Curse, ang Staff of Death Curse ay hindi nakikitang nakontamina at sinisira ang personalidad at rasyonalidad ni Zhao Wang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Staff of Death Curse ay napakahina, si Zhao Wang ay maaaring naging ganap na masama habang pinipino ito, na ang buong katawan ni Zhao Wang ay nahulog sa ilalim ng kontrol ng Staff of Death Curse. Kinuha ni Zhao Wang ang tipak ng God Sealing Stone at inilagay ito sa Staff of Death Curse. Naramdaman niya kaagad na hangina ang masasamang iniisip sa kanyang isipan, at nanlamig ang kanyang puso sa takot. Thud. Mabilis na pinaupo ni Zhao Wang ang kanyang sarili na naka-cross-legged sa lupa, kapwa upang iwaksi ang masasamang kaisipang ito at gayon din upang linangin ang paggamit ng Staff of Death Curse. Swish. Iniwan ni Zhao Fang si Zhao Wang sa Misty Spatial World. Kung gusto ng Staff of Death Curse na sirain si Zhao Wang, hindi ito magiging ganoon kadali. Isang mahinang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Fang. Ang mga kaluluwa ng 3 clone ni Zhao Fang ay konektado lahat sa kanya, ang orihinal na katawan.
Kung may nangyari sa kaluluwa ni Zhao Wang, mapapansin kaagad ni Zhao Feng at ng iba pang mga clone. Kung gusto ng Staff of Death Curse na ganap na sirain ang kalooban ni Zhao Wang, kailangan din itong gawin kay Zhao Feng at sa iba pang mga clone. Dapat din akong pumasok ngayon. Naka-crossleg si Zhao Feng sa isang kuweba. Napakaraming eksperto ang nagtipon sa paligid ng lupaing ito ng kayamanan. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa antas ng demigod magkakaroon ng pagkakataon si Zhao Feng na makipaglaban sa kanila para sa mga kayamanang ito. Kung hindi, magiging kanya na lang siya. Inilabas ni Zhao Feng ang enerhiya ng kanyang little world para salubungin siya, at saka lang niya inilabas ang kanyang mahalagang mga mapagkukunan at nagsimulang magtanim. Kung titingnang mabuti, malalaman na maraming tao ang nagtatanim sa bulubunduking ito. Napagtanto ng lahat na hindi ito ordinaryong treasure ground. Kung hindi, ang mga eksperto mula sa dalawang God Realm Sacred Lands ay hindi magbabantay sa paligid nito. Sa isang lugar na may ganoong mahahalagang kayamanan, ang malalakas lamang ang nagkaroon ng pagkakataong makuha ang anumang bagay. Bukod dito, ang mahaba at walang patid na bulubundukin na ito ay napuno ng kapangyarihan ng Space Intent, na ginagawa itong perpektong lugar para maunawaan ang mga misteryo ng kalawakan. Sa bundok na pinakamalapit sa transparent na palasyo, halos 20 eksperto ang nakaupo na naka-crossleg, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng makapangyarihang mga aura at hindi pangkaraniwang tindig. Buzz! Buzz! Makikita ang spatial ripples sa lahat ng kanilang katawan. Sa harap ng halos 20 taong ito ay isang kabataang puti ang buhok. Ang mga ripples ng Space Intent sa kanyang katawan ay ang pinakamalakas at pinakahalata. Buzz! Sa ilang mga punto, isang madilim na pilak na Eye of Void ang namuo sa likod ng kabataan. Biglang, ang maputing buhok na kabataan ay nagmulat ng sarili niyang maitim na pilak na mga mata, at ang Eye of Void sa likod niya ay tila tumigas, na naglalabas ng kulay pilak na kinang. Ang malalim na mag-aaral ay may napakaraming mga layer na tila humantong sa isang walang katapusang dimensyon. Quasi-God Kung Yuan, ang iyong Space Intent ay umabot na sa level 4. Dapat ay nakikita mo ng kaunti ang loob ng palasyong iyon. Isang elder na may napakalalim at reserved na aura ang nagsalita mula sa likod ng puting buhok na kabataan. Level 4 Space Intent. Ang lahat ng iba pang mga eksperto ay natigilan sa mga salitang ito. Upang maabot na ang level 4 Space Intent sa antas lamang ng Quasi-God, si Quasi-God Kung Yuan ang tanging miyembro ng bagong henerasyon ng Spacetime Sacred Land na umabot sa antas na ito. Medyo nakikita ko, mayroong kayamanan sa lahat ng dako, at ang karamihan sa mga ito ay space-type na kayamanan. Ang mga pilak na mata ni Quasi-God Kung Yuan ay gumagala dito at doon. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid niya sa balitang ito. Sa ibang lugar, sa isang matarik na bundok sa hindi kalayuan ay may isa pang grupo ng halos 20 tao. Ang mga taong ito ay mas matangkad at mas malaki, at ang ilan sa kanila ay may kakaibang itim na mga tato sa kanilang mga mukha. Hindi ko akalain na ang Space Intent ni Quasi-God Kung Yuan ay umabot na sa level 4. Gulat na sabi ng isang medyo may edad na. Ang Space Intent ay isang layunin na susubukan ng sino mang eksperto na linangin. Maaaring gumamit ng instant movement, spatial leap, at iba pang ganoong kasanayan ang sino mang may kasanayan sa intent na ito. Kung ito man ay para sa pagtakas, pagtubis, o agarang paglalakbay, ito ay isang hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang na layunin. Ito ay usap-usapan na ang Eye of Spacetime Bloodline ni Quasi-God Kung Yuan ay napakadalisay. Nakakuha pa siya ng mga pointer mula sa Spacetime God. Sabi ng isa pang Quasi-God mula sa Heaven Devouring Sacred Land. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya makakapareha sa akin. Isang malamig at mabagsik na boses ang nagsalita, isa na tila walang kinatatakutan. Para bang partikular na sinabi ang mga salitang ito para marinig ni Quasi-God Kung Yuan. Wala sa mga taong naruroon ang gumanti. Ito ay dahil ang taong nagsabi ng mga salitang ito ay Quasi-God Heaven Swallower, ang mapagmataas na Quasi-God Genius ng Heaven Devouring Sacred Land. Halata naman. Ginagamit lang ang Space Intent para sa paglalakbay. Paano ito maihahambing sa Devouring Intent ng Senior? Isang kabataan agad ang nagsimulang purihin si Heaven Swallower.
Biglang may naramdaman ang quasi-god Heaven Swallower at lumingon sa isang tiyak na direksyon. May napansin din ang mga eksperto sa Spacetime Sacred Land. Kaboom! Ang mga ulap sa di kalayuan ay umikot habang ang isang napakalaking barkong pandigma na 100 zang ang haba ay lumipad na parang kidlat. Sa harap ng barkong pandigma ay nakatayo ang isang iskolar na kabataan, na malumanay na ngumiti sa hangin. Ano yan? Ang laking barkong pandigma. Aling pangkat iyon? Marami sa mga eksperto sa kabundukan ang naalarma at nagulat sa napakalaking barkong pandigma na ito. Tulad ng inaasahan sa isang tao mula sa Tianian Sacred Land, siya ay talagang may ilang estilo. Tumayo si quasi-god Heaven Swallower, kumikislap ang mga mata habang nakatitig sa madilim na dilaw na barkong pandigma. Ang Tianian Sacred Land ay isang sacred land na naitatag sa huli sa Ancient Desolate Realm of Gods. Bagaman ang reputasyon nito ay hindi kapantay ng iba pang mga sacred land, hindi ito maaaring baliwalain. Tianian Sacred Land, quasi-god si Kong. Walang pakialam na sinabi ni quasi-god Kong Yuan. Kung ikukumpara sa quasi-god Heaven Swallower, mas interesado siya sa quasi-god si Kong. Dahil takot lang akong malate kaya ginamit ko ang ganitong paraan ng transportasyon. Kung babalik ako na walang dala, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko kay Master. Ang quasi-god na si Sikong ay nagbigay ng isang ngiti at isang tango, ang kanyang bawat galaw ay maluwag at banayad, ganap na hindi katulad ng mga kababalaghan ng iba pang dalawang sacred lands. Kasabay nito, sa isang mas mababang bundok, ang little world kung saan naninirahan si Zhao Fang ay biglang nagsimulang sumabog na may gininto ang kidlat at mahinang alon ng nakakatakot na divine power. Malapit nang makalusot si Master. Natuwa ang nakaasol na matanda. Sa tagumpay na ito, si Zhao Fang ay maaari na ngayong ituring na isang quasi-god, kahit na mahirap sabihin kung anong ranggo ng true god ang ihahambing sa kanyang lakas. King of Gods, Kabanata 1192. Pakikipaglaban sa rank 3 true god. Sa harap ni Zhao Fang, maraming mahalagang metal-type cultivating resources ang lumulutang. Kung hindi dahil sa katotohanang itinatago sila ng little world ni Zhao Fang, sino mang eksperto na nakakita sa mga mapagkukunang ito ay malamang nasusubukan na kunin ang mga ito para sa kanilang sarili. Buzz. Si Zhao Fang ay sumipsap ng nakapagpapagaling na enerhiya sa mga materyales na ito at pinahintulutan ang mga ito na umikot sa pamamagitan ng kanyang sacred power, ibuhos ang mga ito sa whirlpool ng sacred light. Sa isang tiyak na sandali, ang gininto ang rehiyon ng 5 kulay na sacred power whirlpool ng Zhao Fang ay nagsimulang magningning na may nakasisilaw na ningning. Boom! Hiss! Nagsimula ring lumiwanag ang metal of wind lightning sa paligid ni Zhao Fang, ang ningning na napakatalino na ang ilan sa mga ito ay tumagas mula sa little world upang lumiwanag ang labas ng mundo. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto sa nakapalibot na mga bundok, ngunit nang makita nilang si Zhao Fang ay papasok lamang sa demigod realm, hindi nila ito pinansin. Si Zhao Fang ay tunay na nagdulot ng kaguluhan sa kanyang pagpasok sa antas ng demigod, ngunit mayroon bang anumang silbi ang isang demigod sa isang lugar na tulad nito? Whoosh! Ang gininto ang kidlat ay unti-unting naglaho, at ang saplot ng little world sa paligid ni Zhao Fang ay nagsimula ring mawala. Quasi-god Kong Yuan, quasi-god Heaven Swallower, quasi-god si Kong. Nang imulat ni Zhao Fang ang kanyang maningning na mga mata, mahina niyang ibinulong ang 3 pangalang ito. Bagamat abala siya sa paglilinang, nahati niya ang isang bahagi ng kanyang isip upang magbantay sa kanyang paligid. Talagang karapat-dapat sila sa kanilang reputasyon bilang mga kahanga-hanga sa mga God Realm Sacred Lands. Emosyonal na bamantong hininga si Zhao Fang. Ang God Realm Sacred Lands ay maladyos na pag-iral na naninirahan sa itaas ng 5 star na kapangyarihan. Ang bawat isa sa 3 sagradong lupaing ito ay may mas maraming mapagkukunan at mas maraming lakas kaysa kay Zhao Fang. Ligtas na ipagpalagay ni Zhao Fang na, kung sino man sa kanila ang magtangkang pumasok sa Heavenly Divine Realm, sila ay magiging isang rank 4 true God. Ang ilang mga tao, dahil hindi na sila makagawa ng anumang karagdagang pag-unlad, ay papasok sa Heavenly Divine Realm at magiging rank 1 true gods. Pagkatapos ay dahan-dahan silang magsisimulang umakyat sa mga ranggo, ngunit sa huli, mahihirapan silang umakyat sa threshold at maging mga ancient god. Gayunpaman,
Ang mga kahangahangang ito ay maaaring direktang maging rank 4 True God, na nagpapataas ng posibilidad na maaari silang umabant upang maging Ancient Gods. Ito ang puwang sa talento. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ng napakaraming tao na sugpuin ang kanilang paglilinang at mag-ipon ng mga mapagkukunan sa halip na direktang hamanin ang Heavenly Divine Realm. Napakalaki pa rin ang gap namin, pero ngayon lang ako nakarating sa demigod level. Marami pa akong puwang para lumago. Isang walang humpay na pagpapasya ang lumitaw sa puso ni Zhao Fang. Ang tatlong henyo na ito ng God Realm Sacred Lands ay pawang mga target ni Zhao Fang. Kung maaari, gustong lampasan sila ni Zhao Fang. Binabati kita, Master, sa pagsulong ng isa pang hakbang sa paglilinang at pagiging isang quasi-god. Ngumiti ang nakaasol na matanda at magalang na sinabi. Sa lakas ni Zhao Fang, kailangan lang niyang pumasok sa demigod level para matawag na quasi-god. Hahaha, naabot mo lang ang demigod level at nang ahas na tawagin ang iyong sarili na isang quasi-god. Isang batang quasi-god sa taluktok ng bundok kung saan naroon si Zhao Fang ay tumawa ng mayabang. Kung ikukumpara sa lahat ng iba pang paksayon dito, ang grupo ni Zhao Fang ay binubuo lamang ng 4 na tao at maaaring ituring na pinakamahinang grupo. Lumingon ang tingin ni Zhao Fang sa pangkat sa tuktok. Ang paksayon na ito ay mayroon lamang 9 na tao, na may isang rank 4 True God, na ginagawa itong isa sa pinakamahina na paksayon sa lugar na ito. Sa sandaling ito, isa pang grupo ang dumating sa lugar. Nanguna sa grupong ito ay si Quasi-God Dilin, na ang malamig at walang awan na mga mata ay nakatutok kay Zhao Fang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi kumilos ng padalos-dalos si Quasi-God Dilin. Noon, si Zhao Fang lamang ang nagbigay ng pasa sa kanyang grupo, at ngayon ay may 3 pang tao sa kanyang tabi. Gayunpaman, ang Quasi-God Dilin ay nagbigay pa rin ng malisyosong ngiti na para bang sinasabi niyang, maghintay ka lang. Lumipad ng diretso si Quasi-God Dilin patungo sa pangunahing grupo ng Golden Jade Race. True God Tianhua, habang papunta kami rito, isang miyembro ng aming grupo ang napatay ng lalaking may gintong buhok na iyon. Si Quasi-God Dilin ay tumayo sa harap ng True God Tianhua at sinabing may mahinang ngiti. Ang True God na si Tianhua ay ang tanging rank 5 True God na mayroon ang Golden Jade Race sa lihim na dimensyong ito. Kahit na si Quasi-God Dilin ay may iginagalang na katayuan, kumilos siya ng kaunti pa sa pagpigil sa harap ng Tianhua. Gusto mo ako, isang rank 5 True God, ay pumunta at harapin ang isang junior na kakapasok lang sa demigod level. Ang True God Tianhua ay galit na nagalit. Kung talagang pupunta siya at papatayin si Zhao Fang, maaakit lamang niya ang pangungutya ng lahat ng nakapaligid na paksayon. Kayong 5, harapin niyo sila. Bumantong hininga ang True God Tianhua at kinausap ang 5 rank 3 True God sa kanyang tabi. Sa pangkat na 4 ni Zhao Fang, mayroon lamang isang rank 3 True God, habang ang isa ay rank 2 True God, at ang natitirang 2 ay demigods. Ang 5 rank 3 True Gods laban sa kanila ay medyo overboard. Ngunit dahil nagtagumpay si Zhao Fang sa pagpatay sa isang miyembro ng Golden Jade Race at umalis nang hindi nasaktan, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Nais ng True God Tianhua na makatiyak, kaya nagpadala siya ng 5 rank 3 True Gods. Oo. Agad na tinungo ng 5 miyembro ng Golden Jade Race ang bundok kung saan nakatira si Zhao Fang. Brat, hintayin mo lang si kamatayan. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Quasi-God Dilin. Sa bundok kung saan naroon si Zhao Fang, ang kabataang nanunuya kay Zhao Fang ilang sandali ang nakalipas ay muling tinuya. Mukhang wala ni isa sa inyo ang magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang mga kayamanan ng lugar na ito. Master, anong gagawin natin? Puno ng pag-aalala ang mukha ng nakaasol na matanda. Tara na. Pinagsama ni Zhao Fang ang 2 pakpak ng gininto ang liwanag sa kanyang likod at nagsimulang tumakas. Hahahe, Master, isa sa mga pakulo mo ulit. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng mapanlinlang ng ngiti. Gayunpaman, nagustuhan din ng Black Destruction Serpent Dragon na maglaro ng madumi. Hindi mailantad ang bloodline ng Destruction Dragon Race nito sa harap ng maraming tao. Whoosh! 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 Mabilis na sumunod sa kanya ang 3 miyembro ng grupo ni Zhao Fang. Pagkatapos nila, patayin silang lahat.
Sigaw ng isa sa Golden Jade Race True Gods. 5 silang rank 3 True God. Kung hahayaan nilang tumakas ang kalaban sa harap nila, wala na silang mukha para bumalik. Swish! Hinabol ng Golden Jade Race True Gods. Sa grupo ni Zhao Fang, si Zhao Fang ang pinakamabilis, pagkatapos ay si Zhao Wan at ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito talaga ang nakaasol na Elder, ang rank 3 True God, ang pinakamabagal. Ano ang nangyayari? Ang mga may pinakamahinang cultivation ay talagang pinakamabilis. Galit na sumumpa ang isa sa Golden Jade Race True Gods. Naabutan lang ng kanilang grupo ng 5 ang matanda na nakasuot ng asol. Hindi na nila kayang hulihin ang 3 pa. Ngunit biglang huminto ang tumatakas na grupo ni Zhao Fang. Patayin. Natural na hindi papalampasan ng Golden Jade Race ang pagkakataong ito at agad na umatake. Inatake ng 3 True God sina Zhao Fang, Zhao Wan, at ang Black Destruction Serpent Dragon, habang ang natitirang 2 True God ay inatake ang nakaasol na nakadamit na Elder. Ang nakaasol na nakadamit na Elder ay hindi napigilan na mapabuntong hininga. Ang mga tao sa paligid ng kanyang amo ay mahilig maglaro bilang mga baboy para kumain ng tigre. Ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa Black Destruction Serpent Dragon, at kahit si Zhao Fang ay malamang nakapantay niya ngayon pagkatapos ng tagumpay. Sa katunayan, tiyak na mas malakas si Zhao Fang kung gagamitin niya ang lahat ng mapagkukunang magagamit niya. Brat, ikaw ba ang pumatay sa isang miyembro ng aking Golden Jade Race? Isa sa rank 3 True Gods ay nakatingin kay Zhao Fang, may bahagyang galit sa kanyang mukha. Ang dami mong kalokohan. Ngumuso si Zhao Fang habang pinapaikot niya ang Sacred Lightning Body at pinapagana ang Ancient Blood Devil Sun. Kaboom! Biglang lumaki ang katawan ni Zhao Fang at nagsimulang maglabas ng gintong kidlat. Pagkatapos ay natatakpan siya ng isang layer ng eskarlata na sikat ng araw. Parang nagbago na siya sa ibang tao. Ang rank 3 True God na nakatayo sa harapan niya ay ngumisi. Naunawaan niya na ang taong ito ay hindi simple. Boom! Bang! Sa isang kidlat ng eskarlata na kidlat, bumaril si Zhao Fang patungo sa True God na ito. Ngayong nasa demigod level na siya, gustong makita ni Zhao Fang kung kaya niyang labanan ang isang rank 3 True God. Jade Law's Golden Light. Ang rank 3 True God ay nag-activate ng kanyang Golden Jade Race Bloodline. Ang kanyang 2 kamay ay kumakaway sa hangin, na agad na gumawa ng hindi mabilang na Golden Jade Rune. Buzz! Swish! Ang mga Golden Jade Rune na ito ay bumuo ng vortex na humarap kay Zhao Fang. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Isang napakalaking palad na gawa sa eskarlata na kidlat ang bumagsak sa Golden Jade Vortex. Boom! Mahigit sa kalahati ng puyo ng tubig ay agad na nawasak, na ang natitira ay nasunog sa wala sa pamamagitan ng gintong apoy ng paglipol. Ito ang espesyal na katangian ng apoy ng Ancient Blood Devil Sun, at isa rin ito sa mga strong point ng Level 1 Fire Intent. Pagkatapos maging demigod, maaari na akong direktang makipaglaban sa rank 3 True Gods. Si Zhao Fang ay medyo masaya sa loob. Naalala pa ni Zhao Fang na, noong nakikipaglaban siya sa True God Guisha, nahirapan siyang tumanggap ng kahit isang galaw. Nagawa lamang niyang umasa sa kanyang divine weapon at sa God Eye duplication para harangan ang mga pag-atake. Sa kanyang ilang buwan sa Ancient Dream Realm, si Zhao Fang ay lumaki sa antas kung saan siya ay direktang makakalaban sa rank 3 True Gods. Boom! Bang! Sumunod si Zhao Fang, inatake ang rank 3 True God mula sa ibang anggulo. Ang fire intent ng brat na ito ay umabot na sa level 1. Ang rank 3 True God ay namangha. Bukod dito, naramdaman niya na ang bloodline ni Zhao Fang ay tila mas malakas kaysa sa kanya, at ang kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay mas malalim. Kung hindi niya naabot ang level 1 metal intent ng napakatagal, hindi siya makakapareha ni Zhao Fang. Boom! Bang! Pak! Pagkatapos ng ilang palitan, natanto ng Golden Jade Race rank 3 True God na wala siyang magagawa kay Zhao Fang. Sa ibang lugar, ang nakaasol na nakadamit na Elder ay pinipigilan ng 2 rank 3 True Gods, at si Zhao Wan ay medyo dahado rin laban sa kanyang isang rank 3 True God. Gayunpaman, ang rank 2 True God na Black-Scaled na lalaki ay nagtataglay ng malalim na destruction intent. Ang kanyang mga pag-atake ay mabangis at malupit,
at nagawa niyang ganap na sugpuin ang Golden Jade Race True God. Kalokohan. Ang pagpatay sa tambak ng basurang ito ay talagang nangangailangan ng labis na pagsisikap. Bahagyang nagalit ang Rank 3 True God nang gumawa siya ng gintong pamaypay. Jade Incineration. Gamit ang isang alon ng fan, lumikha siya ng isang nakasisilaw na gininto ang bagyo na tumangay patungo kay Zhao Feng na may momentum na maaaring sirain ang lahat. Kling. Basag. Habang ang gininto ang bagyo ay umaagos sa buong mundo, naririnig ng isang tao ang pagkukot at pagbitak, na parang di mabilang na mga bagay na Jade ay nadudurog. Dahil naglabas ka ng isang divine weapon, tapusin na natin ang labanang ito. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Siya ay nakikipaglaban lamang sa Rank 3 True God ng matapat dahil gusto niyang subukan ang kanyang lakas pagkatapos na makalusot. Swish! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings para iwasan ang pag-ataking ito. Swish! Kumaway siya ng isang kamay, dahilan upang lumitaw ang napakalaking figure sa paligid, bawat isa ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang sinaunang Yao Qi. Ikaw ay isang Beast Tamer. Ang Rank 3 True God ay nabigla. Ang Golden Jade Race ang orihinal na nakakuha ng kalamangan, ngunit nang pinakawalan ni Zhao Feng ang napakaraming alagang hayop, kahit na hindi sila masyadong malakas, sapat na ang mga ito upang baguhin ang takbo ng labanang ito. Patayin. Utos ni Zhao Feng. Destruction Dragon Breath. Agad na na-activate ng Black Destruction Serpent Dragon ang kapangyarihan ng bloodline nito, na nagpapalipat-lipat ng enerhiya ng destruction sa katawan nito. Myriad Forms Dimension. Agad na ginamit ni Zhao Wan ang kanyang trump card, inilabas ang Myriad Forms Dimension at nakulong ang Rank 3 True God sa loob nito. Ewo. Pinalibutan ng kawan ng mga hayop ang dalawang True God na umaatake sa nakaasol na nakadamit na Elder. Jade Incineration. Ang mga labi ni Zhao Feng ay pumulupot sa isang simple habang ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na eye intent. Kaboom! Isang nakakasilaw na gininto ang bagyo ang nagpatuloy na may hindi mapigil ang momentum patungo sa Rank 3 True God sa harap ni Zhao Feng. Nang gamitin ng kanyang kalaban ang hakbang na ito, tahimik na kinopya ito ni Zhao Feng, ibinibigay ang kanyang oras at lakas hanggang sa mailabas niya ito. Paano ito nangyari? Yan ang teknik ko. Nanlamig ang buong katawan ng Rank 3 True God sa gulat. Tribulation Lightning Eye Flame. Agad na sinundan ni Zhao Feng ang kanyang sariling eye bloodline technique. Crack. Unang tumama ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning Eye Flame, direktang sumasabog sa kaluluwa ng Rank 3 True God at pinipigilan siyang lumaban ng normal. Boom! Pagkatapos noon, ang kinopya na Jade Incineration ni Zhao Feng ay nagsimulang gumiling sa Rank 3 True God. Sa ibang lugar, napatay na ng Black Destruction Serpent Dragon ang kanyang Rank 3 True God, nagawang umasa ni Zhao Wan sa Myriad Forms Dimension at sa Eye of Myriad Forms para magkaroon ng stalemate sa kanyang Rank 3 True God, at ang nakaasol na Elder at ang mga sinaunang hayop ay nagawang pilitin ang huling dalawang Rank 3 True God sa matinding kahirapan. Sa isang tiyak na bundok, ang True God Tianhua ay naka-crossleg sa paglilinang. Kahit na siya ay isang Rank 5 True God, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat sa paligid ng isang treasure ground na tulad nito. Bigla siyang naglabas ng isang token ng mensahe at pagkatapos ay namutla sa gulat, isang dagandong ng puot ang nabasag mula sa kanyang mga labi. Itong grupo ng mga walang kabuluhan. Sundan mo ako. Ang True God Tianhua ay tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matuwid na galit habang pinamumunuan niya ang lahat ng miyembro ng Golden Jade Race tulad ng isang matinding baha.